Sa putong ito, makakausap natin si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano na nagsampa ng cyber libel case laban kay Dasmariñas City Representative Kiko Barzaga. Magandang gabi po, Congressman Valeriano, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi po. Long time no here. Jack and Ninya. Good evening din po sa lahat ng televiewers ninyo. Yes, good evening po, sir. Salamat po sa pagtanggap sa aming invitation po. Anytime po, anytime. Congressman, ganito, no? Although napakinggan naman natin kanina sa report yung naging pinagbasehan ng libel case, pero syempre maiksi lang ho yung nagamit namin. No? Pero can you kindly elaborate po yung pinagbasihan nyo dito sa kasong ito? Paano, kunyari, pinag-usapan nga namin ni partner niya, kung binura na niya yung mga posts po na yun? Meron na rin. Pero the damage has been done po. Imagine, tinignan ko nung minsan, 16 million views ang nakakita nun. So, paano mo buburahin yun? At siguro naman po, hindi lingid sa inyo. Halos lahat ng tao ngayon, alam yung pinost niya na yun at pinag-uusapan. Alam nyo, masamang simulain po eh. Kaya dapat siguro, mabigyan din na aral. Nakita ko rin sa post niya na pagbalik niya ng Congress, ilalabas niya raw evidence sa privilege speech. Yung privilege speech po, kahit ano sabihin mo ron, meron ka namang immunity ron, di ba? So siguro, dapat lang, hindi tayo careless. Nagsalita siya ng outside the Congress, dapat managot din siya kasi yung pamilya ko po at pati ng lahat ng pamilya na mainakusahan niya, nagdurusa rin po dahil sa maling paratang niya. So dapat kaya minabuti ko na mag-file ng cyber libel para kahit papaano naman once and for all hindi kami husgahan ng trolls or ng baser. Ang humusga ay ang korte. At kung sakali po ba na mag-sorry siya, katulad ng mga balitang plano daw niyang humingi ng paumanhin sa businessman na si Enrique Razon, ay patatawarin niyo po ba siya at baka iurong ang kaso? Para lang po sa kaalaman din ng mga nanonood sa atin, ako rin po yung nag-cross-examine sa kanya doon sa ethics complaint na pinail sa kanya ng actually 29 to 30 congressman yung nag-file sa kanya. Dalawa po yung nag-cross-examine sa kanya, si Congressman Dasa saka ako po. Nakita ko rin talaga na parang paulit-ulit din po yung ginagawa niya. Maggagawa siya ng isang kwento, then after that magsosorry siya or tatanggalin niya yung post niya. Siguro dapat po magdesisyon na lang ang korte para nang kahit papano matuto rin naman yung bata na yan. Oo, yun ang video mo. Dapat si Congressman Barzaga. Si Leviste yung ating nakikita Opo, sa nililinaw. natatandaan nyo, noong una ayaw niya pang tanggalin yung mga post niya nung sa ethics, pero eventually tinanggal na rin. So, meron siyang pattern na masyadong careless. Ako naniniwala po meron tayong parameters as elected official, kahit pa paano dapat, para tayong tumutuloy niyan sa, di po ba sa isang alambre na ang nanonood taong bayan Lalo ngayon, sinasabi ko nga kanina doon sa interview during the time na nag-file ako, flavor of the month ngayon yung Congress. Tapos bigla kang magsasalita ng hindi totoo, aakusahan mo kami na kami binigyan ng pera, bribe, parang binribe kami. Maraming maniniwala, lalo na nakikita ko naman po na may mga follower at kahit anong gawin, so siguro dapat once and for all, korte ang magdesisyon at matuto rin yung bata na yan. Sabi niyo po kasama kayo dun sa ethics committee po, no? Na nag-cross-examine. Tama po ba? Kami po, isa po ako sa complainant doon. Sa complainant. May update po ba tayo dito sa ethics complaint laban kay Kiko Barzaga? 60 days yung binigay sa kanya na suspension. So, anytime next week or first week of February, makakabalik na siya. Pero it seems, parang nung malapit nang matapos yung suspension niya, kung makikita niyo po yung mga post niya, may nakita pa ako na isa yung during the wake of Congressman Romy Acop. Minamalay niya rin patay na yung tao. Alam niyo, hindi Pilipino yung ganong galaw hindi po ba? So, siguro dapat tingnan natin maigi din yung mga ganyan na dapat
minsan meron na kasi mga maling humahanga sa maling Oo ano nga po, 'di ba, sa maling mga pinaggagawa niya, masamang ehemplo lalo na sa mga batang nanonood. And yun nga, Congressman Valeriano, actually marami na siyang ginagawa. Naalala mo, partner, yung nag-video pa siya noon, yung lumapit siya Yes. kay Congressman Sandro Marcos. Tapos yun nga, yung kay Acop, nakita ko rin yung post po na yan. Kumbaga matagal na ho kasi siya. Sabihan namin ni partner, pinagpapasensyahan siya noon eh. Sabi namin, bakit walang ginagawang aksyon? Pero ngayon, nagkasunod-sunod man ho yung kaso na isasampa laban sa kanya. Ano ho kaya yung nagbago po? Kumbaga, napuno na ho ba ang kamera? As far as I am concerned po, ang unang move namin, mag-file nga ng ethics noon at nasuspende siya gawa ng complaint namin na yon. Eh ngayon, umulit na naman, siguro po baka susunod expulsion ng ang i-file ko diyan sa bata na yan. Alam nyo, malapit ako sa ama niya, nating ama ho niyan magaling na tao. Hindi ko alam kung anong nakain itong bata na to, pero parang wala ho sa wala sa hulog eh. Dapat yan, as elected official, yung bang merong sa yung sumusunod, merong naniniwala sa iyo. Dapat mag-ingat ka ng mga salita mo. Tingin ko attention seeker. Alright, maraming salamat po, Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. Salamat po, good evening sa inyong lahat.